Yun nga mga katidi, isang blessing nga naman no dahil may mga nagpapagawa pa rin ng payong kahit na umuulan kagaya ngayon. Bali tinanggal na nga natin itong payong ni Bossing para dalhin dun sa kabilang pwesto niya kasi may masisilungan payong sa may kariton niya. Para nga naman hindi tayo mabasa ng ulan mga katidi. Sinimulan ko na nga rin baklasin ng sombrero ng payong ni Bossing nang nakatayo no kasi basa ang sahig at maputik. Nanapan ko na nga rin ng masasabitan o mapagpapatungan ng ating dalang bag dahil medyo may kabigatan siya kasi puro bakal ang laman ng bag natin para hindi tayo mangawit. So nakita ko nga itong payong ni Bossing na may malaking butas. Kaya pala medyo nababasa pa rin tayo ng ulan. Pero okay lang, maliligo na tayo pag uwi para hindi tayo magkasakit at nang hindi masayang ang kikitain natin sa araw-araw. At syempre babawi tayo sa mga masusustansyang pagkain kagaya ng prutas at gulay sa araw-araw. Tsaka dagdagan din natin ng exercise mga katidi. Ayun na nga, bali nahulog itong botones habang nagtatastas tayo sa bakal. Kukunin na muna natin siya no para kompleto ang botones ni Bossing. Buti ka mo mababaw at walang tubig kanal kaya malinis pa rin siya at wala ganong putik. Blessing nga naman dahil dalawa pa lang payong ang ipapagawa ni Bossing kaya bibilisan natin ang paggawa mga katidi para matapos tayo ng maaga at nang makauwi ng maaga at nang hindi tayo maabutan ng mas malakas na ulan. Minartilyo ko na nga isa-isa ang bawat clam ng payong ni Bossing. Bali baluktot na kasi siya at tabing kaya kailangan natin martilyohin para dumiretso para mas gumalaw siya na mas maayos para hindi mahirapan ng mga vendor pag bubuksan na nila yung payong nila. Ito ang isang payong ni Bossing, kinakalawang na yung alambre niya sa taas at baba. Kaya papalitan natin siya ng bagong alambre for safety na rin para hindi delikado sa mga namimili at syempre para mas tumagal ang tibay ng payong. So tapos na nga natin palitan ng bagong alambre mga katidi. Agad ko naman nang inilagay ang bagong tela para makita din nila Bossing at nagustuhan din naman nila yung kulay at saka quality ng telang kinabit natin. Kagaya nga dati, nilalagyan lagi namin to ng lock sa pinakaibabaw no para suporta sa pela na nakakapit ng mahigpit sa bakal. So kahit nga kulang yung botones ng payong ni Bossing, tinahi ko na muna isa-isa para malaman natin kung ilan yung kulang. So ang kulang nga pala is 11 pieces mga katidi. Bali gagawa tayo ng botones. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Medyo masakit nga lang sa daliri ang paggawa nito mga katidi dahil pipit-pitin natin siya isa-isa no. Tatanggalin natin yung pinakatulis niya sa magkabilang kanto para hindi nga naman makapanghiwa ng katabing payong o ng mamimili na dumadaan. Matapos nga natin na pitpitin ng bawat kanto, sunod naman natin nabubutasan isa-isa no. Bali yung butas na yan, dyan lulusot yung pinakakarayom natin para magkaroon ng kakapitan yung tela mga katidi. Para mas matibay yung pagkakagawa. Lalo ang gamit natin na sinulid ay nylon, pantahi ng sapatos yun at saka ng mga leather bag. Bali patapos na nga pala tayo sa pagbubutas sa mga botones, makita nyo naman. At medyo nangangalay na rin ako kaya didiskarte tayo ng pwede nating upuan dahil hindi tayo pwedeng sumalampak sa sahig kasi nga basa at maputi. Kaya naisip kong diskarte na manghiram kay Bossing ng dalawang buko na malaman. Este palang laman. Bali itong dalawang uupuan natin para mas makasalampak tayo ng mas maayos para mapabilis na rin yung paggawa natin ng payong no. Pinagpatuloy ko na nga ang pananahi natin mga katidi dahil nagdidilim na nga ang langit. Kaya gagamitan nga natin siya ng pulidong bilis para matibay pa rin ang pagkakagawa kasi medyo madilim na ang langit. Anumang oras ay may bubuhos na malakas sa ulan. Tapos na nga natin tong pananahi. Katulad dati mga katidi, magliligpit na tayo. Sisimutin natin yung mga alambreng kinakalawang sa sahig dahil napakadelikado nga kung matatapakan natin o kung sino man ang dadaan dito dahil obligasyon natin na linisin to dahil tayo ang nagkalat dito kaya tayo din ang maglilinis. So ayun nga mga katidi, pinakita na natin kay Bossing ang finished product ng kanyang payong at natuwa nga sila Bossing dahil maganda ang kombinasyon ng kulay at maganda ang pagkakabanat. Tapos isa. Bali, susoli na rin natin tong bao na hiniram natin kay Bossing na dalawa na ginamit nating upuan para hindi nga naman siya maging sagabal sa daan o sa kanal. Ito namang mga basurang naipon natin, mga kalat na pinagtanggalan ng payo ni Bossing. Bibigay natin sa kanya no dahil siya na ang magtatapon nito. Bali, sinindi ko na nga rin ang motor ko para mapainit natin para makauwi na tayo at nang makaligo dahil nabasa tayo ng ulan. At syempre mga katidi, tandaan nyo walang ibang kokompleto ng pagod at diskarte natin kundi ang bayad nila Bossing. So hanggang dito na lang tayo mga katidi. Tara, sama kayo lagi sa trip at diskarte ko.